And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. And sa video ito mga kapatid ay pag-uusapan natin itong mga balimbing na pro-admin kuno na mga congressman na kung saan mga kababayan nagdadalawang isip na daw yata mga kapatid, no, kung susuportahan pa ba daw nila itong impeachment laban kay Sara Duterte. Nako po. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito na nga ang kwento mga kababayan. Meron kasi akong nabasang isang balita, no, isang threads, no, sa isang social media platform na kung tawagin ay Reddit or Reddit. Na kung saan mga kapatid, pinag-uusapan doon ngayon itong patungkol dito sa mga nagpapakilalang pro-admin daw sila, no, na mga congressman. Pero nagdadalawang isip mga kababayan kung susuportahan nila itong impeachment ni Sara Duterte. Dahil ayon doon mga kapatid sa aking nabasa, nahimasmasan daw, no? Nahimasmasan yun yung term na ginamit doon . Nahimasmasan daw mga kababayan itong mga lintik na mga balimbing na ito, no, sa ipinakitang all-out support, no, ng Iglesia ni Cristo mga kapatid dito kay Vice President Sara Duterte noong nakaraang Lunes. Ang babaw ng dahilan ng mga lintik na ito. And ito daw kasi mga kababayan, no, hindi naman daw lahat, pero iba dito sa ilan dito mga kapatid sa mga balimbing na congressman na ito ay tatakbo daw pala yata mga kababayan sa darating na midterm election sa Mayo. So ngayon mga kapatid, medyo natauhan daw sila noong makita nila yung all-out support na ipinakita ng INC, no, noong nakaraang Lunes. So napag-isip-isip yata ng mga lintik na ito mga kababayan, no, na kung sakali mang makiisa sila dito sa impeachment ni Sara Duterte, baka wala silang makuhang boto galing dito sa Iglesia ni Cristo. Dahil alam naman natin mga kababayan, no, na itong Iglesia ni Cristo ay nationwide, no, at talagang libo-libo po ang mga miyembro niyan mga kapatid sa bawat bayan dito sa Pilipinas. And obvious din naman kasi mga kababayan na itong Iglesia ni Cristo ay maka-Duterte sila, 'di ba? Talagang ginamit lang nila mga kapatid na dahilan yung sinabi ni President Marcos na hindi niya suportado di umano ang impeachment laban kay Sara Duterte para maisagawa nila yung peace rally nila mga kababayan. Pero honestly mga kapatid, sa pananaw ko, no, sa opinion ko mga kababayan, itong INC ay pro Duterte talaga to mga kapatid. Noon pa man, 'di ba? Noon pa man mga kababayan, pro Duterte na 'yan. So itong mga balimbing na mga politiko na ito mga kapatid, siguro natauhan, no, natauhan. Dahil nakita nila na pagka nakiisa tayo dito sa impeachment ni Sara Duterte, sigurado yan, wala tayong makukuhang boto kahit isa, no, dito sa INC. Kaya siguro ipaubaya na lang muna siguro natin to doon sa iba nating mga kasamahan, no? At wag na muna siguro tayong mangialam dito. 'Di ba? Kasi ang sabi doon mga kapatid, medyo natauhan daw yata Natauhan daw itong mga lintik na ito mga kababayan noong makita nila, no, yung all-out support ng INC dito kay Sara Duterte. So ngayon mga kababayan, dito natin makikita mga kapatid kung sino talaga yung totoong may pagmamahal sa bayan na mga congressman at kung sino din yung mga weder-weder o payaso na mga kongresista. Kasi mga kababayan, malalaman natin yan, no? Malalaman natin yan mga kapatid pag itong impeachment ni Sara Duterte hindi natuloy. Kasi mga kababayan, sa mga hindi nakakaalam, no, ito kasing impeachment mga kapatid ay number games po yan, no? And merong required na numbers of votes mga kapatid, no, na dapat ma-meet ng mga complainant. I don't know kung complainant ang tawag dito sa mga nagpetisyon ng ng impeachment kay Sara, no. Pero meron kasing numbers of votes mga kapatid na dapat ma-meet, no, para
masimulan itong impeachment ni Sara Duterte. Ngayon mga kababayan, pag hindi natuloy ang impeachment ni Sara Duterte mga kapatid, ibig sabihin kinulang sa boto, no? At diyan natin makikita ngayon mga kababayan kung sino-sino itong mga balimbing na nagpapakilalang pro-admin kuno ng mga congressman, no? Pag itong impeachment ni Sara ay hindi po natuloy mga kapatid, dahil ipapakita din naman yan ibabalita din naman yan mga kababayan kung sino yung bumoto para sa impeachment ni Sara at kung sino yung hindi bumoto at sino yung hindi sumuporta, no? Yung hindi pabor sa impeachment ni Sara Duterte. Makikita din yan mga kapatid kung sino-sino yung mga congressman na yan, no? At diyan na natin sila makikilala mga kababayan kung sino-sino itong mga payaso na congressman na nagpapakilala mga kapatid, no, na pro-admin kuno sila. And ito mga kababayan, maraming congressman talaga na payaso diyan sa kongreso mga kapatid. Naniniwala ako diyan, maraming payaso diyan. Kasi nga mga kababayan, kung matatandaan yung sabi ni Duterte dati, halos majority ng mga congressman mga kapatid, no, nasa kanya nung siya pa ay presidente, pero nung nawala siya sa pwesto mga kababayan, pumunta, no, sumakabilang bakod di umano mga kapatid. Yung mga congressman na yon, no, panigurado mga kapatid, yan yung mga payaso, no, na mga congressman. Kumbaga kahit sa ang kulay pwede sila, no, pwede silang sumipsip basta mabuhay lang sila. 'Di ba? Mabuhay lang sila, okay na sa kanila yon. At ito pang matindi mga kababayan. Grabe na to talaga, no? Kasi maging si Senator Leila de Lima mga kapatid, napansin na rin itong kapalpakan ngayon ng House of the Representatives mga kababayan. Ito paglilinaw lang hindi naman sa sinisiraan ko, no, hindi naman sa kung inaatake ko ang House of the Representatives mga kapatid. Nakakaasar lang din kasi, no, dahil parang walang nangyayari. Tingnan nyo, ito si Senator Leila de Lima mga kababayan, nakahalata na rin. Paano ba naman kasi mga kapatid? Magdadalawang buwan na po, kung di ako nagkakamali magdadalawang buwan na po mga kababayan, simula noong nag-file sila ng tawag nito, impeachment complaints laban kay Sara Duterte. Pero magpahanggang ngayon mga kapatid, yung final nilang impeachment complaints laban kay Sara Duterte mga kababayan, nandyan pa rin sa opisina ng Secretary General ng House of the Representatives. Nakabinbin doon mga kapatid. And take note guys 4 na po yan, no? 4 na po ang naihain na impeachment complaints laban kay Sara Duterte, pero magpahanggang ngayon mga kapatid hindi po gumagalaw. Nandyan lang po sa opisina ng Secretary General ng House of the Representatives. 'Di ba? Kaya nga nagwarning si Senator Leila de Lima sa House of the Representatives mga kababayan. At ito sabi niya, no, dineretso talaga niya dito, to delay action would not only betray the people's demand for truth and accountability but would also send a dangerous signal, no, that the House of the Representatives is willing to tolerate. Nako, masisira talaga ang House dito mga kababayan, no? Willing to tolerate gross incompetence, abuse of power, and the mismanagement of public funds. Tama si Senator Leila de Lima dito mga kababayan. Pag hindi inasikaso itong impeachment complaints laban kay Sara Duterte mga kapatid, ibig sabihin yan, no, tinotolerate ng House of the Representatives mga kapatid, no, itong mga maling gawain tulad ng mga ginawa ni Vice President Sara Duterte. 'Di ba? Yun po ang ibig sabihin mga kababayan pag hindi nila inasikaso ito. At hindi lang yan, para na rin trinidor mga kababayan, pag walang nangyari dito sa impeachment complaints, no, laban kay Sara Duterte mga kapatid, para na rin sinabi dito mga kababayan na tinatridor ng House of the Representatives ang taong bayan. Kumbaga magbabackfire pa rin ito mga kapatid dito sa House of the Representatives. Paano? 'Di ba? Iilan lang din diyan kasi ang matitino Ang iba diyan payaso. 'Di ba? Payaso mga kababayan. Pagpabor sa kanila,
no? Bira sila ng bira. Pero pagka sa tingin nila alanganin na, no? Medyo malalagay sila sa alanganin. Oh, tikom ang bibig nila. Tulad na lang dito sa mga pinag-uusapan ngayon ng mga balimbing, no, na mga congressman na nagpapakilala pa, no, na pro-admin daw sila. Pero ngayon mga kapatid, nakakita lang, no, ng milyon-milyong supporters ng Iglesia ni Cristo, nagbago na rin yung kanilang paningin. Nakakaasar lang kasi mga kababayan, ano, na noong kapanahunan na naka-hype, no, naka-hype yung investigasyon ng good governance. Akala mo kung sino silang mga magagaling dyan, no? Kung tumuligsa kay Sara Duterte. Tapos ngayon, no, nakakita lang sila ng isang bagay na medyo makakaapekto sa kanilang kandidatura ngayong midterm election, di ba? Pumiyok. Ay nako. Kaya mga kapatid, malalaman natin yan, makikilala natin kung sino-sino yung mga lintik na yan pagdating ng panahon na hindi matuloy itong impeachment laban kay Sara Duterte. Kasi nga, isisiwalat din naman dyan sino ba yung mga bumoto, no, para sa impeachment ni Sara Duterte? Sino ba yung hindi bumoto? No, yung mga neutral lang. Sino ba yung against, no, sa impeachment ni Sara Duterte? Di ba? Diyan natin mababasa kung sino-sino yung mga lintik na yan, mga kababayan. Kaya abangan natin yan. No, abangan natin yan sa mga susunod na araw. Kasi I think bago yata matapos ang buwan ng February, mga kapatid, meron na po yan May resulta na po yan, mga kababayan. Anyway, hanggang dito na lang, mga kababayan. Kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.